Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 1061 Anong kondisyon? Umalis ang pangkat ng Kunlun. Hiniling ni Guan Yanji sa kanyang mga alagad na buhatin ang walang malay na si Lin Guozhen, at nasiyahan siya nang siya ay umalis. Sa kanyang opinyon, ito ay isang aksidente, at ito ay talagang humantong sa pakikipagtulungan kay Jingzi. Sa pag-iisip tungkol dito, sulit ang pambubugbog ni Lin Guozhen. Kaya masaya siyang umalis sa Kunlun Mirror sa unang pagkakataon. Si Lu Pingji ay pinabalik din ni Zhou Tong. Sinundan ni Jingzi si Pei Yangxi sa lugar ni Pei Chunjing. Pagkatapos ng lahat, si Jingzi ay, perpektong, napangasiwaan ang mga gawain ng Kunlun sect, kaya natural na kailangan niyang pumunta sa lugar ni Pei Chunjing para sa negosyo. Siyempre, bukod sa, hands-off, ang pinakamahalagang bagay ay sabihin sa kanya, gusto niyang ilayo si Pei Yangxi. Bagamat sinabi sa kanya noon ni Pei Chunjing na dapat niyang kunin si Pei Yangxi sa pagkakataong ito, pagkatapos ng lahat, si Pei Yangxi ay ang nakatatandang kapatid na babae ng Kunlun Mirror at ang pinakatanyag na disipulo sa mga nakababatang henerasyon ng Kunlun Mirror at maging ang apat na pangunahing sekta. Ngayon ay gustong kunin siya ni Jingzi. Alisin ito at kailangan mong pag-usapan ito. Naayos na ba ang lahat? Tanong ni Pei Chunjing nang makita niyang papasok sina Jingzi at Pei Yangxi. Tinanong ito ni Master Pei, hindi ba niya ako minamaliit? Sa pagharap ko bilang pinuno ng alyansa ng martial arts, ang isang sekta ng Kunlun ay walang banggitin. Nakangiting sabi ni Jingzi. Sinipa siya ni Pei Yangxi sa kawalan ng kasiyahan mula sa likuran, makipag-usap sa mga tao. Hoy, naalagaan na, Head Pei. Mahigpit na sinabi ni Jingzi, at mula ngayon, hindi na babalik si Guan Yanji nang walang dahilan. Naghahanap ng gulo si Kunlun Mirror. Labis na nasiyahan si Pei Chunjing nang marinig niya ito. Kahit na ang katayuan ng Kunlun Mirror sa mundo ay mas mataas kaysa sa Kunlun Sect, walang magagawa laban sa Kunlun Sect. Kung sa bagay, kapag nanalo ka, hindi ka magpapakita ng mukha, at kapag natalo ka, magkakagulo ka. Si Pei Chunjing ay labis ding nababagabag ng Kunlun Sect. Ngayon siya ay Jingzi na nalutas ang problema at natural na masaya. Matapos muling pag-usapan ng Kunlun Sect, dumating si Jingzi sa punto. Punong Guru Pei, gusto kong kunin ang aking pang-apat na kapatid na babae bukas. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, naputol siya ni Pei Yangxi. Bakit mo ako inaalis? Kasama mo ako. Hindi ba ito ang parehong bagay? Paano ito magiging pareho? Hindi nasisiyahang sabi ni Pei Yangxi. Headmaster Pei, sa tingin mo ba pareho ang ibig sabihin nito? Well, parang. Pareho ang ibig sabihin nito. Si Jingzi ay natatakot sa kanyang ikaapat na kapatid na babae, ngunit si Pei Chunjing ay hindi natatakot sa kanyang apprentice. At saka, tinulungan lang siya ni Jingzi na malutas ang problema. Kunlun Sect, kailangan siyang tulungan ni Pei Chunjing anuman ang mangyari, kaya tumango siya at sinabi. Napatingin si Jingzi kay Pei Yangxi nang may pagmamalaki at nakangiting sinabi, ngunit huwag kang mag-alala, Head Pei, sinusundan ako ng aking pang-apat na kapatid na babae at magiging ligtas siya. Ngumuso si Pei Yangxi sa tabi niya, pero namula ang pisngi niya. Siya ay nanirahan sa Kunlun Mirror sa loob ng maraming taon. Ang Kunlun Mirror ay parang kanyang pangalawang tahanan, at ngayon si Jingzi ay katulad ng lalaking gustong ilayo siya sa kanyang natal home. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Nang muling tumango si Pei Chunjing at sinabing, sinusundan ka ni Yunshi, natural na gamaan ang loob ko. Siyempre, bagamat malaki ang mundo, kakaunti lang ang maaaring magbanta kay Yunshi. Sa iyo, mas lalo akong napanatag. Sandali. Pagbalik natin sa Jingzhou, doon tayo magtatayo ng opisina ng Kunlun Mirror Jingzhou. Pagdating ng panahon, maaaring magpadala si Kunlun Mirror ng mga disipulo doon, at maaaring pumunta doon si Head Pei para mamasyal kung wala siyang gagawin. Matapos marinig ito, umiling si Pei Chunjing na may ngiti. Noong huling sumali ako sa martial arts competition, malalim ang pakiramdam ko. Ang kinabukasan ay para sa inyo mga kabataan. Habang tumatanda ako, titigil na ako sa pagsali sa saya. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, Jingzi, ikaw na ngayon ang tamang tagapagtanggol ng Tiandi Sect. Sa iyong edad at paglilinang, ang Tiandi Sect ay magiging sa iyo sa madaling panahon, at alam ko rin ang iyong relasyon sa iyong pang-apat na kapatid na babae. Matapos marinig ito, ibinaba ni Pei Yangxi ang kanyang ulo, ang kanyang leeg at earlobe ay namumula at nag-iinit. Gusto mong ilayo si Yunshi. Alam kong matatagalan pa, at handa akong sumang-ayon. Gayunpaman, dapat kang sumang-ayon sa isang kondisyon. Oh, anong kondisyon? Curious na tanong ni Jingzi. Ang kondisyon ko ay dapat mong garantiya na sa susunod na daang taon, ang Kunlun Mirror ay dapat pa rin ang apat na pangunahing sekta. Ang kondisyong ito ay tila kakaiba, ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, pakiramdam ni Jingzi na ito ay normal, dahil siya ngayon ay may opisyal na katayuan at isang sekta na katayuan, at hindi sila mababa. At kung magpapatuloy ang kasalukuyang kalakaran, ang kanyang sariling paglilinang at ang kanyang dalawahang pagkakakilanlan ay tataas at tataas.
Ito ay humahantong sa katotohanan na ang Tiangdi sect ni Jingzi ay magkakaroon ng higit at higit na masasabi sa sekta sa hinaharap. Nag-aalala si Pei Chunjing na isang araw sa hinaharap, ang ibang mga sekta ay aasa sa Tiangdi sect. Hindi ito ang pinakakinakabahan niya. Si Pei Yangxi ang susunod na pinuno ng Kunlun Mirror. Ito ay hindi maiiwasan, ngunit si Pei Yangxi ay babae rin ni Jingzi. Ang Kunlun Mirror ba ay pagsasamahin sa langit at lupa ni Jingzi balang araw sa hinaharap? Nasaan si Zhongli? Hindi kailanman ginusto ni Pei Chunjing na mangyari ito, kaya paano niya makikita ang mukha ng mga ninuno ng Kunlun Mirror? Kaya hiniling niya kay Jingzi na ay pangako na sa susunod na daang taon, ang Kunlun Mirror pa rin ang apat na pangunahing sekta. Bagamat hindi niya ito tahasang sinabi, binabalaan na niya si Jingzi na huwag samantalahin ang Kunlun Mirror. Hindi man lang inisip ni Jingzi at diretsyong sumang-ayon. Huwag kang mag-alala, Master Pei. Ginagarantiya ko na sa susunod na daang taon, ang Kunlun Mirror pa rin ang magiging apat na pangunahing sekta. Ngunit walang sinasabi kung ano ang mangyayari 100 taon mula ngayon. Naisip ni Jingzi na may ngiti sa kanyang puso na ang dahilan kung bakit binigyan siya ni Pei Chunjing ng ganoong garantiya ay dahil pakiramdam niya ay hindi na mabubuhay si Jingzi ng ganoon katagal, ngunit paano niya nalaman na si Jingzi ay mayroon na ngayong elixir na maaaring gawin siyang immortal. Nang banggitin niya ang elixir, na-miss ni Jingzi ang sanggol na si Merong Shi ng kanyang reyna. Hindi niya alam kung paano pinangangasiwaan ang mga gawain ng Yaoyao Kingdom nitong nakaraang buwan. Matapos makipag-chat saglit kay Pei Chunjing, sinundan ni Pei Yangxi si Jingzi at lumabas ng Kunlun Mirror. Habang nasa daan, nakangiting sinabi ni Jingzi, pang-apat na kapatid, sa totoo lang hindi muna ako kailangang sundan. Sabay tayong pupunta sa Jiangling bukas. Walang mang-iistorbo sa atin noon. Hindi na kailangang magmadali ngayon. Sa pananaw ni Jingzi, si Pei Yangxi ay masyadong sabik. Ito ay mundo ng dalawa. Inilibot ni Pei Yangxi ang mga mata sa kanya at sinabing, sino ang nagsabing sabik akong makasama ka? Paano ang pang-apat na kapatid na babae? Gusto kong tulungan kang mag-impake ng mga bagahe mo. Oo, hindi mo siguro naisip ang bukas. Kailangan mo nang umalis, di ba? Natatakot ako na hindi mo pa naiimpake ang iyong mga bagahe. Tutulungan kitang mag-impake. Lalong tumawa si Jingzi matapos marinig ang paliwanag na ito, kung tama ang pagkakaalala ko, nakaimpake lang ang mga bagahe ng ika-4 na kapatid. Simula. Ang pang-4 na kapatid na babae ay maaaring bumalik at mag-impake ng kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya, at saka, bagamat hindi ko pa naiimpake ang aking bagahe, hihilingin ko sa kanya na iimpake ito para sa akin pagdating ng panahon. Sa pangalan ni Zhang Xiaoyu, si Pei Yangxi ay hindi pangkaraniwang walang buhay sa pagkakataong ito. Instead, he rolled his eyes, then glared at him and said, umalis ka na lang kung sasabihin ko sa iyo. Bakit ang daming kalokohan? Kabanata 1062 Pagbasag ng Yelo. Walang magawa, dinala ni Jingzi si Pei Yangxi pabalik sa Zuoyan Tower. Ngunit sa Zuoyan Tower, wala doon si Zhang Xiaoyu. Hindi lang si Zhang Xiaoyu ang wala doon, kundi pati si Chen Jianen at iba pang miyembro ng pahayagan o ibang tao na nanggaling sa Jingzhou ay wala doon. Naunawaan ni Jingzi pagkatapos mag-isip tungkol dito sa isang sandali na dapat silang lahat ay pumunta sa trabaho sa lugar na pinili ni Magistrado Chen para sa The Newspaper. Ngunit ito ay mabuti, si Jingzi ay ngumiti at sinabi kay Pei Yangxi, mukhang ang fourth sister na pumunta rito ay isang napakatamang pagpipilian. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga bagahe na kinuha ni Zhang Xiaoyu kagabi at nakangiting sinabi, pang-4 na sister, pack it up. Ngunit walang intensyon si Pei Yangxi na kumilos. Tumingin siya sa paligid at pagkatapos ay nagtanong, nasaan ang iyong asawa? Xiaoyu. Xiaoyu, malamang naabala siya sa pagdinig tungkol sa Xiangju at Zhangja Winery. Siya ay mas inaalala ko ang mga bagay na ito. Totoong sinabi ni Jingzi. Oh, talaga. Tumango si Pei Yangxi, kung gayon, pumunta tayo at tingnan. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, hindi na kailangan, fourth sister. Si Xiaoyu ay karapat-dapat sa kapayapaan ng isip kapag gumagawa ng mga bagay. Paano na? Tingnan si Jingzi na nag-aalinlangan na tumingin, at nagmamadaling sinabi ni Pei Yangxi, hindi naman sa nag-aalala ako tungkol kay Xiaoyu, ngunit bilang presidente ng The Newspaper, at bilang isang lalaki, ito ang trabaho mo. Kukuha ka ng litrato bukas kung aalis ka at wala kang gagawin ngayon, ano ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo ng pribado kung wala kang sasabihin kahit ano ay dapat kang pumunta doon sa publiko, kaya't dapat kang pumunta doon sa publiko, kaya't dapat kang pumunta doon sa publiko, kaya't gawin mo pa rin ito sa publiko. Para tingnan. Oh, ang pang-4 na kapatid na babae ay nagsabi ng parehong bagay. Tumango si Jingzi, iniisip na ito nga ang nangyari, ngunit pagkatapos ay itinuro ang hindi nakapak na bag at sinabing, pero ang aking bagahe. Aalis ako bukas ng umaga, bakit ako mag-aalala tungkol sa aking mga bagahe? Sa sinabi nito, hinawakan ni Pei Yangxi ang kamay ni Jingzi at naglakad palabas, at saka, mayroon ka pa ring Xiaoyu. Hindi magtatagal para mag-impake ka ng iyong bagahe sa gabi.
Nang tumingin sa galit na tingin ni Pei Yangxi, biglang naramdaman ni Jingzi na siya ay lumabas sa Kunlun Mirror sa halip na magmadaling mag-impake ng kanilang mga bagahe. Pagkatapos, paglabas ng Zuyan Tower, ayon sa address na ibinigay ni Magistrate Chen dati, nahanap na nilang dalawa ang lugar sa ilang sandali. Maganda talaga ang lugar na nakita ni Magistrate Chen. Ito ay matatagpuan sa pinakamaunlad na sentro ng komersyo sa Kunlun County. Hindi ito maliit sa sukat at mas malaki kaysa sa lugar na natagpuan niya sa Roshao. Karamihan sa mga dekorasyon sa loob ay bago. Tingnan mo, inilagay mo ang iyong isip dito. Nandito rin si Magistrate Chen, at nagdala ng maraming detective para tumulong. Nailagay na ang mga bagay na dinala ni Chen Jianan mula sa Jingzhou, at nagsimula ng magkaroon ng hugis ang sangay ng pahayagan. Bagamat si Pei Yangxi ay nasa Kunlun County, kapag wala siya sa assignment, ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa Kunlun Mirror at bihirang magpakita. Sa makatuwid, kahit bilang prefect ng Kunlun County, bihira niyang makita si Pei Yangxi. Kaya nang makita niyang nagpapakita si Pei Yangxi kasama si Jingzi, lalo pang hinangaan ni Gobernador Chen si Jingzi. President Jing, Miss Pei, nandito ka na. Si Magistrado Chen ay humakbang at naghilo. Tumango si Jingzi, President Chen, maganda ang lugar na ito, mangyaring mag-alala tungkol dito. Oo, Presidente Jing, tanggap ka. Saglit silang nag-usap ng magalang, at pagkatapos ay dinala ni Jingzi si Pei Yangxi sa kung saan nakatira si Wen Xiang, si Zhang Xiaoyu ay abala sa pag-aayos ng trabaho. Nang makita niya si Pei Yangxi, natigilan siya. Ika-apat na kapatid na babae. Medyo hindi mapakali ang boses, dahil hindi niya akalain na lilito si Pei Yangxi dito. Naisip niya na bukas ng umaga ang oras para makitang muli si Pei Yangxi, o kaya ay masama ang ugali ni Pei Yangxi at pupunta na siya sa Jiangling. Paano niya kaya naisip siya? Biglang dumating. Mahiyain pa rin ako. Tumingin din si Jingzi kay Pei Yangxi, nakaramdam din ng curious. Ngunit si Pei Yangxi, na hindi karaniwan, ay lumakad ng diretsyo. Nang si Zhang Xiaoyu ay nalilito, inabot niya at hinawakan ang kanyang kamay, at nakangiting sinabi, Xiaoyu. Sina Zhang Xiaoyu at Jingzi ay parehong natigilan, nag-uusap sa isa't isa. Tingnan mo. Nagpatuloy si Pei Yangxi, Xiaoyu, kumusta ka abala dito? Pinatatag ni Zhang Xiaoyu ang kanyang isip, hinawakan din ang kamay ni Pei Yangxi, at marahang sumagot, pang-apat na kapatid, malapit na itong matapos. Susunod, hayaan ang chef na ihanda ang mga sangkap at mga recipe at hintayin ang pagbubukas. Tumango si Pei Yangxi at sinabing, Lo Iko, pagdating mo sa Kunlun County kahapon, dapat ako ang nag-host sa iyo. Ngunit noong nagpunta ka sa Kunlun Mirror kagabi, ang pang-apat na kapatid na babae ay katatapos lang mag-practice. Pagkatapos ng mahabang araw ng pakikipaglaban, ako ay pagod at pagod sa pag-iisip, kaya wala akong oras. Hayaan ang pang-apat na kapatid na babae na alagaan si Xiaoyu ngayon. May oras ka ba para kay Xiaoyu? Nagpunta sina Jingzi at Zhang Xiaoyu sa Kunlun Mirror kagabi. Noong nandoon ako, nakita kong nakasuot ng pijama si Pei Yangxi. Ano kaya ang itsura niya na parang nag-practice lang siya ng kung fu buong araw? Ngunit masasabi niya ito, halatang naghahanap siya ng paraan para sa kanyang sarili. Agad nang umiti si Zhang Xiaoyu at sinabing, napakagalang ng ika-apat na kapatid na babae. Dapat may oras ang ika-apat na kapatid na babae para tretuhin tayo. Sinulyapan niya si Jingzi na may pasasalamat sa kanyang mga mata. Kagabi, ang saloobin ni Pei Yangxi kay Zhang Xiaoyu ay puno ng kawalang interes at puot, na naging dahilan ng pagkatakot ni Zhang Xiaoyu. Sinong mag-aakala na sa isang gabi lang, magbabago ng husto ang ugali ni Pei Yangxi sa kanya? Natural na naisip niya na ang lahat ng ito ay dahil kay Jingzi. Pagkatapos, magkahawak kamay sina Pei Yangxi at Zhang Xiaoyu at nag-walk out na nag-uusap at nagtatawanan, kaya napabuntong hininga si Jingzi. Sinundan sila ni Jingzi pabalik sa Zuyan Tower. Noong una ay gusto niyang maging panauhin at makinig sa kanilang sasabihin, ngunit tinanggihan ni Pei Yangxi at Zhang Xiaoyu. Nang matapos silang dalawa kumain, isang oras na rin ang lumipas. Hindi alam ni Jingzi ang sinabi ng dalawa, ngunit ang alam niya ay nasira ang yelo ng relasyon ni Pei Yangxi at Zhang Xiaoyu dahil lumabas sila ng bahay. Sa oras na iyon, sila ay nag-uusap at ngumiti ng matamis, kasing close ng magkapatid. Nang maglaon, bumalik si Pei Yangxi sa Kunlun Mirror. Tutal maaga pa naman ang alis niya bukas. Bilang karagdagan sa pag-iimpake ng kanyang mga bagahe, kailangan ding magpaalam ni Pei Yangxi sa kanyang mga kaklase. Bagamat madalas siyang umalis sa Kunlun Mirror para sa mga misyon noon, lubos itong naiiba sa panahong ito. Sa pagkakataong ito ay umalis siya sa Kunlun Mirror, pumunta muna sa Jiangling at pagkatapos ay sa Jingzhou. Bagamat hindi ito isang column, ang pananatili ay magiging mahabang panahon. Hindi niya masabi kung kailan siya babalik sa Kunlun County sa susunod. Kaya bumalik ka ng maaga. Pagkaalis ni Pei Yangxi, sinundan ni Zhang Xiaoyu si Jingzi sa itaas at tinulungan siyang mag-impake ng kanyang mga bagahe.
Tumingin si Jingzi kay Zhang Xiaoyu na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha at nagtanong, Xiaoyu, anong tinatawa-tawa mo? Kung masaya ka, natural kang mapapangiti. Dahil ba sa pang-apat na kapatid na babae? It is a secret between you as women. Please don't ask me. If you really want to know, you can ask the fourth sister. Kinindatan siya ni Zhang Xiaoyu. Napakagaling mo Xiaoyu, bakit hindi mo man lang sinabi sa asawa mo na tanungin ka? Hehe, wag mong sabihin. Ito ay tulad ng pagpunta sa bahay at pagtanggal ng mga tile nang hindi nakikipaglaban sa loob ng 3 araw. Ah, ano ang ginagawa mo, asawa? Ito ay araw pa. Isara ang bintana, isara. Kabanata 1063 Paglalakbay sa Jiangling. Kinaumagahan, nakahanda na ang karwahe sa labas ng tarangkahan ng Zuyan Tower. Dahil sa mga dahilan na ibinigay ng maaga, sa opisina ng pahayagan, tanging si Chen Jianan lamang ang lumabas upang makita siya, na sinundan ng Magistrate Chen at Zhang Xiaoyu. Para sa mga disipulo ng Kunlun Mirror, kahit na nag-aatubili silang umalis, nakita na nila ang Peiyangxi sa pampang ng Kunlun Lake. Si Magistrate Chen at Chen Jianan ay panandaliang nakipagpalitan ng ilang salita kay Jingzi bago itinaboy pabalik ni Jingzi. Sa pagtingin sa nag-aatubili na mga anak na babae na sina Peiyangxi at Zhang Xiaoyu, halos gustong sabihin ni Jingzi, dahil nag-aatubili kang umalis, bakit hindi mo hayaang sundan ka ni Xiaoyu? Fair na. Pero after thinking about it, hindi ko pa rin nasabi ng malakas. Pumayag akong mamuhay sa mundo ng 2 tao kasama si Peiyangxi, ngunit hindi ko siya kayang bitawan sa lahat ng oras. Pero kakaiba talaga ang pagkakaibigan ng mga babae. Parang incompatible sila noong una, pero wala pang isang araw, naging close na sila bilang magkapatid. Nakakalito talaga. Si Hanhan ay itinago ni Jingzi. Una, gusto niyang mamuhay sa mundo ng 2 tao kasama si Peiyangxi. Bagamat hindi maaaring ituring ni Jingzi si Hanhan bilang isang tao, tiyak na hindi magagawa ni Peiyangxi. Lalo na sa paglalakbay na ito, nakapagdesisyon na si Jingzi. Ang ideya ay gumawa ng ilang hindi masabi na mga bagay kay Peiyangxi, at hindi nararapat na sundin siya ni Hanhan. Higit pa rito, si Zhang Xiaoyu ay naiwang mag-isa sa Kunlun County kahit na narito si Magistrate Chen, at ang Kunlun Mirror at ang Kunlun Sect ay may mabuting relasyon na kay Jingzi, walang sinuman ang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano kay Zhang Xiaoyu, ngunit si Jingzi ay palaging hindi masyadong maingat. Huwag mag-alala, si Hanhan ay isa sa atin, at ang kanyang mga kasanayan ay medyo desente. Sa pamamagitan lamang ng pag-iingat sa kanya makakadama ng kagaanan si Jingzi. Siyempre, natural na gustong sundan ni Hanhan si Jingzi, at inilabas pa ang kanyang panganay na kapatid na si Luli para pag-usapan ang pagprotekta kay Jingzi. Gayunpaman, matapos bugbugin ni Jingzi si Hanhan, naging mas tapat siya at tumigil sa pagsasalita tungkol sa pagprotekta sa kanya. Nakikita ka sa libu-libong milya ang layo, dapat tayong magpaalam sa huli. Nakaharap sa pagsikat ng araw, na may mga pagpapala at pag-iisip ni Zhang Xiaoyu, sinimulan nina Jingzi at Peiyangxi ang kanilang paglalakbay patungong Jiangling. Matapos umalis sa gate ng lungsod ng Kunlun County, dahan-daang tumungo ang karwahe sa timog. Nakatingin kay Peiyangxi, na may pulang mata at malungkot na mukha, si Jingzi ay ngumiti at nagbiro, Ate Fourth, okay ka lang ba? Iisipin ng mga hindi nakakakilala na kayo ni Xiaoyu ay matandang magkaibigan na magkakilala sa loob ng ilang dekada. Alam kong ayaw mo akong makita kagabi. Anong alam mo? Si Peiyangxi, na nakalaylay ang mga talukap sa una, ay tumingin kay Jingzi nang hindi nasisiyahang tingin, at pagkatapos ay dumura, kakakilala pa lang namin ni Xiaoyu. Wala pang isang araw, ngunit sulit ito ng maraming taon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, kung alam ko na si Xiaoyu ay may napakagandang ugali, bakit ko siya binigyan ng ganoong kahirap noong una? Si Xiao talaga ang tingin ng ika-4 na kapatid. Ay, magaling siya. Siyempre, hindi kami magkapatid ni Xiaoyu, pero mas magaling kami kaysa magkapatid. Matigas na sabi ni Peiyangxi. Nang marinig ito, sadyang tinukso siya ni Jingzi at sinabing, oh. Kung ganoon, kalalabas lang natin ng lungsod at huli na para bumalik. Natigilan si Peiyangxi at tumigil sa pagsasalita. Si Jingzi ay nanatiling tuwid at patuloy na pang-aasar sa kanya, syempre, nakahanda na ang ating mga bagahe. Huwag ka nang magpaalam, mukhang hindi na magandang bumalik paano kung ilalabas ko si Xiaoyu at samahan tayo. Ano sa palagay mo, fourth sister? Ibinuka ni Peiyangxi ang kanyang bibig, ngunit walang sinabi. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay ay nagpahayag ng kanyang kalooban sa oras na ito, pinipilipit at kinurot si Jingzi. Upang mabuhay o mamatay, ibinubunyag ang kanyang mga ngipin. Sa huli, humingi ng awa si Jingzi bago sumuko si Peiyangxi. At opisyal na nagsimula ang paglalakbay ng dalawa sa Gangnong. Nang unti-unting lumayo ang karwahe mula sa Kunlun County, at sa wakas ay hindi na nakikita ang mataas na pader ng lungsod ng Kunlun County, nagsimulang magmaneho ang karwahe papunta sa isang landas na napapaligiran ng mga kakahuyan sa magkabilang gilid, at unti-unting naging excited ang mood ni Jingzi. Ang paglalakbay na ito ay nominally isang paglalakbay sa pagitan niya at ni Peiyangxi, ngunit sa katotohanan,
ito ay isang paglalakbay para kay Peyangxi mula sa kanyang ikaapat na kapatid na babae hanggang sa kanyang babae. Sa katunayan, habang papunta sa Liangzhou mula sa Jingxi noong nakaraan, binuksan na ni Peyangxi ang kanyang puso kay Jingxi, at nakita na rin ni Jingxi ang pinakapribadong bahagi ng Peyangxi. Tinanggap na ni Peyangxi ang katotohanan ng pagiging babae ni Jingxi, ngunit ang tanging kahilingan niya ay gusto kong mamuhay sa mundo ng dalawa kasama si Jingxi. Sa makatuwid, mahuhulaan ni Jingxi na pagdating niya sa Jiangling, sila ni Peyangxi ay nagkaroon na ng ilang pisikal at espiritual na banggaan, na bumuo ng isang super friendship na relasyon. Napakalamig ng karakter ni Peyangxi, kasing lamig ng taglagas. At siya ay napakalakas, tulad ni Reyna Merongshi. Ngunit ang kanyang mukha ay napakaganda, tulad ng isang diwata na bumababa sa lupa. At napakasabog ng figure ni Peyangxi. Bagamat hiwalay siya ng damit, hindi siya maaaring maliitin. Kaya hindi napigilan ni Jingxi na matuwa habang ini-imagine niya ang maluhong eksenang mangyayari sa sasakyan sa mga susunod na araw. Gayunpaman, masyadong maikli pa rin ang oras na magkasama sila ni Peyangxi. Bagamat walang pagtutol sa kanya si Peyangxi, kakailanganin ng kaunting pagsisikap upang masira ang window paper. Nakagawa na ng detalyadong plano si Jingxi para dito. Ang distansya mula Kunlun County hanggang Jiangling ay hindi masyadong malayo, ngunit ayon sa bilis ng karwaheng sinasakyan nila ngayon, aabot ito ng 5 araw. Nagpasya si Jingxi na gamitin ng husto ang 5 araw na ito. Sa unang araw, hinawakan niya ang kamay ni Peyangxi, nakipag-chat sa kanya, at tiningnan ang tanawin sa daan. Kinabukasan, hindi na siya makatingin sa tanawin. Nagsimulang kausapin ni Jingxi si Peyangxi tungkol sa kanyang pagkabata, at pagkatapos ay pinag-usapan ang kasalukuyan at iniisip ang hinaharap. Habang nagsasalita siya, nakaharang ang bibig ni Jingxi sa bibig ni Peyangxi. Bagamat medyo lumalaban si Peyangxi sa una at ilang beses na tinulak ang dibdib ni Jingxi para itulak siya palayo, ngunit hinalikan siya ni Jingxi bago niya ito maitulak palayo. Ito ay natural. Pagkatapos ng lahat, nang umalis siya kay Jingxi, ang pinakapribadong bahagi ng kanyang katawan ay kitang-kita ni Jingxi. Paano kung hinalikan niya ito? Sa nakalipas na 2 araw, sinakop ni Jingxi ang mga kamay at bibig ni Peyangxi. Ang bilis ay hindi masasabing napakabilis, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa kalikasan. Hindi napansin ni Peyangxi ang anumang kakulangan sa ginhawa. Ang lahat ay tila lohikal at natural. Sa ikatlong araw, tiyak na hindi nasisiyahan si Jingxi dito. Ang kanyang susunod na target ay ang katawan ni Peyangxi. Siyempre, sa kanyang kasalukuyang bilis, hindi niya direktang ibababa si Peyangxi, ngunit hinati ang katawan ni Peyangxi sa 2. Kabanata 1064, hindi nagtagumpay. Sa loob ng 3 sunod na araw, si Jingxi ay nanalo ng kumpletong tagumpay. At lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Sa unang 3 araw, ibababa niya ang lahat ng peripheral area, at sa ika-4 na araw, ganap niyang ibababa ang Peyangxi, at pagkatapos ay gugugol ng 2 araw sa pag-enjoy dito. Sa makatuwid, si Jingxi ay puno ng kumpiyansa at inilunsad ang huling pag-atake sa umaga ng ika-4 na araw. Naging maayos ang lahat, at pagkatapos ay hinubad ni Peyangxi ang kanyang pantalon sa ibabang bahagi ng katawan na may isang tulak at kalahating pagtulak. Gayunpaman, nang haburan na sana ni Jingxi ang pantalon ni Peyangxi sa pagmamadali, si Peyangxi, sa hindi karaniwang paraan, ay kumapit ng mahigpit at tumanggi na haburin ito ni Jingxi. Para kang bumili ng tupa, pinapakain, pinapatay, nililinis, at sa wakas ay niluluto mo ito ng may matinding pagsisikap, sasabihin lang na hindi mo ito makakain. Sinong makakatiis nito? Anyway, hindi na kayanin ni Jingxi. Bagamat tumanggi si Peyangxi na hikayatin siya, maaari lamang gumamit si Jingxi ng ilang hindi pangkaraniwang paraan. Hinubad niya ang pantalon ni Peyangxi ng 3 beses. Bago niya ito hinubad, hinayla at hinarang ni Peyangxi. Pagkatapos niyang haburin, tumigil si Peyangxi sa pagharang dito at tinitigan si Jingxi na may malabong ngiti. At agad na napatulala si Jingxi. Paano nangyari ito? Si Jingxi ay malapit nang umiyak. Nang pumunta siya sa Roshow, nagkaroon siya ng pagkakataon na halikan si Zhou Ziqiong mula pa sa simula, ngunit nakakalungkot na hamarang ang kanyang tiyahin. Sa kabutihang palad, sa huling araw, namatay ang tiyahin ni Zhou Ziqiong. Ito ay itinuturing na nag-ambag sa magagandang bagay sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ngayon, si Peyangxi ay nandito rin. Noon lang niya naunawaan kung bakit laging atubiling sumunod si Peyangxi sa anumang ginawa niya noon, ngunit ngayon ay pilit niyang nilalabanan. Lumalabas na kahit haburin ni Jingxi ang kanyang underwear para sa kanya, wala siyang magagawa. Kaya, na may hitsura ng kawalan ng pag-asa, inilagay ni Jingxi ang pantalon na sa wakas ay hinubad ni Peyangxi. Tinakpan ni Peyangxi ang kanyang bibig at ngumisi nang makita ang eksenang ito. Sinabi ko na sa iyo na hindi kita bibitawan, ngunit hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Pinaikot ni Peyangxi ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi. Kailan dumating ang iyong regla? Sa oras na ito, pinanghahawakan pa rin ni Jingxi ang kanyang huling kislap ng pag-asa. Noong siya ay nasa Roshow, si Zhou Ziqiong ay nagkaroon din ng regla, ngunit nagkataong naghintay siya hanggang sa matapos ang kanyang regla.
Kung ganoon din ang ginawa ni Pei Yangxi at ngayon ang huling araw niya, maaari rin niyang ipakita ang kanyang mga talento bukas. Ngumiti si Pei Yangxi at sinabing, pumunta ako dito kagabi. Hindi ka ba laging nagmamadali kanina? Bakit ang tagal mo ngayon? Kung kanina pa, kahit isang araw pa lang. Hey, kasalanan mo pa rin ang lahat. Dahil doon, inikot ni Pei Yangxi ang kanyang mga mata kay Jingzi na may bahagyang sama ng loob. 2 araw na ang nakararaan, medyo lumalaban pa rin siya, ngunit sa ikatlong araw nang sinakop ni Jingzi ang itaas na bahagi ng katawan niya, lalo na kapag nakalapat ang bibig nito sa kanya. Ang mainit, nakakasakit ng pusong pakiramdam. Napakalakas nito kaya handang isakripisyo ni Pei Yangxi ang sarili. Ngunit sa pinakakritikal na sandali, tumigil siya sa kanyang sarili. Bagamat nababalisa si Pei Yangxi, siya ay isang babae, at ito ang kanyang unang pagkakataon. She had no nerve to be so proactive, kaya sa puso lang siya nagrereklamo. Mas mabuti na ngayong pinalampas niya ang pagkakataon sa walang kabuluhan. Gaya ng inaasahan, matapos marinig ang sagot na ito, gusto ni Jingzi na sampelan ang kanyang sarili anong kasalanan. Hindi ka ba gentleman sa simula? Ngayon ang unang araw ng regla ni Pei Yangxi, kaya naging boring para kay Jingzi ang paglalakbay sa Jiangling. Humiga siya sa sasakyan at para siyang patay. Maganda ang mood ni Pei Yangxi dahil sobrang kontento siya sa performance ni Jingzi nitong nakaraang 3 araw, kaya patuloy pa rin siyang nagsasalita at tumatawa habang nasa daan. Gayunpaman, si Jingzi ay nasa isang coquettish mood at sumang-ayon lamang na nagpapakita ng kanyang interes. Kwek. Plano mo na ba ang kaganapang ito mula noong araw na umalis ka sa lungsod? Ang mood ni Pei Yangxi ay nahawahan ni Jingzi, at siya rin ay naging depressed. Hindi, paano ito nangyari? Tiyak na hindi ito aaminin ni Jingzi at nanatiling walang kabuluhan. Matagal mo na yata itong pinagplanuhan. Menstrual period ako at hindi ko maibigay sa iyo, kaya hindi ka matutuwa. Kaso, kahit hintayin kong matapos ang menstrual period ko, hindi kita ibibigay. Pinag-cruise ni Pei Yangxi ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay, malamig niyang sabi. Sa oras na ito, biglang nagising si Jingzi. Ipinangako niya kay Pei Yangxi na sabay silang pumunta sa Jiangling para magkaroon sila ng mundong magkasama sandali, dahil mahal niya ito, hindi lang para makuha ang katawan nito. Kung tutuusin sa kasalukuyang sitwasyon, matagal nang nag-commit si Pei Yangxi, at ilang oras na lang bago matulog silang dalawa, ngunit ngayon ay nagtatampo na siya dahil sa kanyang regla, na medyo inuuna ang kariton bago ang kabayo, at talagang hindi dapat. Kaya ngumiti siya at sinabing, napagkamalan ako ng pang-apat na kapatid na babae. Paano ako magiging malungkot dahil ang pang-apat na kapatid na babae ay may regla? Pagkatapos noon, gusto niyang umakyat at yakapin si Pei Yangxi, ngunit itinapon niya ang kanyang braso, tama na. Habang nagsasalita, nakasimangot si Pei Yangxi, pagkatapos ay ikinapit ang kanyang mga binti, at pagkatapos ay kinuha ang bag at hinalungkat. Bilang ama ng mga sanitary napkin, pamilyar na pamilyar si Jingzi sa katawan ng mga babae at agad siyang nahulaan ano ang hinahanap mo. Pang-apat na ate, huwag ka nang maghanap. Hindi magandang gamitin ang isang iyon. Inilibot ni Pei Yangxi ang kanyang mga mata kay Jingzi at hindi siya pinansin. Naisip niya sa kanyang sarili, ano ang alam mo bilang isang lalaki? Kung hindi mo kailangan iyon, bakit mo lalaban ang damit ko? Nang makitang hindi siya nakinig, mabilis na naglabas ng sanitary napkin si Jingzi mula sa kanyang bag. Pang-apat na kapatid, huwag gumamit ng bag na tela, gamitin ito. Sumakit ang ibabang bahagi ng tiyan ni Pei Yangxi. Batay sa karanasan, alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Kaya kailangan niyang maghanap ng isang bagay sa bag na tela, at ang inilabas ni Jingzi ay ang unang pagkakataon na nakita niya ito, at medyo na-curious siya. Ano ito? Sanitary napkin. Para saan ito ginagamit? Ito ay kapareho ng isang bag ng tela, ngunit ito ay mas madaling gamitin. Nang umalis si Jingzi sa Ruzhou, nagdala siya ng maraming sanitary napkin. Hindi siya ang gustong maghatid sa kanila, kundi si Zhang Xiaoyu, dahil alam niya na kailangan niyang makipagkita sa kanyang dalawang kapatid na babae sa susunod. Bilang isang babae, hindi maiiwasan ang regla. Nagdala siya ng sanitary napkin na maaaring magdulot sa kanya ng isang relasyon sa kanyang dalawang kapatid na babae sa kritikal na sandali. Kaya lang naiwan si Zhang Xiaoyu sa Kunlun County. Noong nag-iimpake ng kanyang bagahe kagabi, nagkarga si Zhang Xiaoyu ng 10 tablet para kay Jingzi. Tinawanan pa rin ni Jingzi si Zhang Xiaoyu, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang sila ngayon. Totoo o peke? Interesado rin si Pei Yangxi. Bagamat kailangan niyang gumamit ng cloth bag tuwing magkakaroon siya ng regla, hindi ito komportable, ngunit kailangan niyang gamitin ito. Kung titignan pa lang ang manipis na anyo nitong sanitary napkin, mas maganda nga ito kaysa sa cloth bag. Siyempre totoo. Nang makitang hindi nagalit si Pei Yangxi, mabilis na sinabi ni Jingzi sa kanya ang tungkol sa pag-imbento ng mga sanitary napkin sa Ruzhou. Nagdududa si Pei Yangxi tungkol sa gamit ng mga sanitary napkin, ngunit pinalitan pa rin ang mga ito sa mahigpit na kahilingan ni Jingzi. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sanitary napkin at mga bag ng tela ay napakalinaw kung kaya't hindi ito maitago ni Pei Yangxi pagkatapos gamitin ito.
At ang kanyang saloobin kay Jingzi ay nakabawi. Kabanata 1065 Ikaw ay kapaki-pakinabang. Sumunod, si Jingzi at Pei Yangxi ay gumugol pa ng dalawang matamis na araw sa karwahe, nag-uusap at nagtatawanan, at ang kanilang relasyon ay sumulong muli. Noong una ay akala nila ay makakarating sila sa Jiangling sa loob ng 5 araw, ngunit sina Jingzi at Pei Yangxi ay hindi mapaghihiwalay tulad ng bagong kasal. Nagpalipas sila ng dagdag na araw sa kalsada at nakarating sa labas ng Jiangling sa madaling araw ng ika-7 araw. Sa oras na ito, pumasok na ang Marso. Maging ito ay Jingzhou o Roshao at iba pang hilagang lungsod, bagaman mayroon ng mga palatandaan ng tagsibol, ang hangin ay malamig pa rin. Ngunit kapag narating namin ang hangganan ng Jiangling, malinaw na nararamdaman namin na may pakiramdam ng mainit na pagkislap sa hangin. Ang pader ng lungsod ng Jiangling ay iba sa matataas na pader ng lungsod sa Hilaga. Ang pader ng lungsod dito ay hindi masyadong mataas, ngunit ang konstruksyon ay partikular na katangi tangi. May mga plate na nakasabit sa atik ng bawat pader ng lungsod na may nakaukit na mga tula. Gayunpaman, dahil ang distansya ay masyadong malayo, ang sulat kamay ay masyadong maliit. Hindi malinaw ang dahilan. Mayroong Jiangling plaque na nakasabit sa itaas ng pangunahing pader ng lungsod. Ang salitang, Jiangling, ay nakasulat sa isang engrandi at marilag na paraan. Ito ay maihahambing sa iba't ibang mga font ng bagong panahon na isinulat ni Jing Jewei. Makikita na ang husay ng taong sumulat ay umabot na sa tugatog. Ang punto. Bago pumasok sa gate ng lungsod, isang pampanitikan at masining na hangin ang tumama sa amin. Ang Jiangling ay naging maunlad mula pa noong sinaunang panahon, at ang mga lightrati ay umusbong sa malaking bilang. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Emperor An na pumunta si Jingzi sa Jiangling bilang kanyang unang hinto. Dahil masyadong maraming lightrati, mas bukas ang mga katutubong kaugalian dito. Mas mahirap magbukas ng sangay ng pahayagan dito, ngunit hindi natatakot si Jingzi, mas gusto niyang gumawa ng mapaghamong trabaho. Ang mga taong pumapasok at lumalabas sa pintuang bayan ay nakasuot ng mas manipis na damit kaysa sa kanila. Ang hininga ng tagsibol ay tumama sa kanilang mga mukha. Naunang tumalon si Jingzi mula sa karwahe, ngumiti at inilahad ang kanyang kamay kay Pei Yangxi, pang-apat na kapatid, bumaba ka. Iniangat ni Pei Yangxi ang kanyang ulo upang tingnan. Sinulyapan niya ang Jiangling City Wall at inikat ang kanyang mga mata, medyo komplikado, narito na tayo kaagad. Napakaraming pag-aatubili sa kanyang mga salita. Nang makitang walang tao sa paligid, tahimik na yumuko si Jingzi at nakangiting sinabi, pang-apat na kapatid, huwag kang mag-alala, ikaw at ang pangatlong kapatid na babae pa rin ang nasa lungsod, at ang pangatlong kapatid na babae ay hindi isang klingi na tao, naniniwala ako na marami tayong oras para mapag-isa. Hehe, sa panahong iyon, mawawala na rin ang regla ng ika-4 na kapatid na babae. Sa puntong ito, si Jingzi ay ngumiti ng masama, at si Pei Yangxi ay namula at inikat ang kanyang mga mata sa kanya, tumangging bumaba ng kotse, ngunit ibinaba ang kurtina at bumalik sa kotse. Sa loob. Nakaupo mag-isa sa kotse, sinabi ni Pei Yangxi sa kanyang sarili, sa palagay mo ba ang pangatlong kapatid na babae ay nag-iisa sa Jiangling? Pagkatapos ay malalaman mo kung mayroon kang oras upang samahan ako, kung hindi, magmadali akong lumabas ng Kunlun County kasama ka ng mag-isa. Dahil pagdating mo sa Jiangling, magiging abala ka. Pagkatapos magsalita, muling hinawakan ni Pei Yangxi ang kanyang baba na natulala, dapat ko bang sabihin sa kanya? Sa pagmamaneho ng karwahe sa Jiangling City, tunay na naramdaman ni Jingzi ang kasaganaan ng Jiangling. Ang Yunling River ay dumadaan sa lungsod, na may mga kumikinang na alon sa ilog at mga cruise ship na dumadaan. Maraming pedestrian sa pampang ng Yunling River, ang mga nagtitinda sa kahabaan ng kalye ay patuloy na nag-aalako, at ang mga tea house at restaurant sa kalye ay gumagawa ng isang umuusbong na negosyo. Ang mga tea house at restaurant na malapit sa ilog ay parang mga food stall sa gabi sa mga susunod na henerasyon. May mga mesa at upuan sa tabi ng guardrail ng ilog. Ang mga taong nakaupo doon na umiinom at tumitikim ng tsaa ay tumitingin sa mga cruise ship sa ilog at sa mga babaeng kumakanta at sumasayaw sa mga cruise ship. Ang mga manggas ng tubig ay kumakaway, ang sayaw ay kaaya-aya, ang seda at kawayan ay nakalulugod sa pandinig, at ito ay may kakaibang kalooban. Karamihan sa mga umiinom ng tsaa at umiinom ng tsaa ay mukhang nasa edad 40 o 50, at mukhang mga iskolar din sila, mga nasa katanghaliang gulang na mga iskolar. Nakinig sila sa tunog ng seda at kawayan at umiling-iling at bamulong ng kung ano-ano. Mukha siyang marunong, at parang totoo ang narinig niya kanina. Ang sinumang mapili mula sa Jiangling City ay makakabasa ng ilang linya ng tula. Ang kakaiba lang ay bukod sa mga nasa katanghaliang gulang na ito, walang gaanong kabataang iskolar sa kalye. Pang-apat na kapatid na babae, halika at tingnan mo. Tuwang-tuwang sumigaw si Jingzi sa loob ng sasakyan na parang isang bumpkan ng bansa na hindi pa nakikita ang mundo. Pagkatapos ay lumabas ng kotse si Pei Yangxi. Kung ang panahon sa Kunlun County ay ang simula ng bagong taon, kung gayon ang Jiangling ay puno ng tagsibol. May mga pink willow at berdeng puno sa lahat ng dako. Kasabay ng tunog ng piano at alpa sa bangka, ito ay talagang kaaya-aya.
Nang makitang si Piangxi ay nalalasing din sa tanawin sa kanyang harapan, sinabi ni Jingzi ng buong katapatan, noong nasa Jingzhou ako noon, narinig ko na sinumang iskolar na may talento ay dapat pumunta sa Jiangling, dahil kung makakita ka ng sinuman sa Jiangling, siguro lahat sila ay may talento. Tumango si Piangxi at nagsabi, ang Jiangling ay matatagpuan sa timog ng Ilog Yangtze, na itinayo sa gilid ng Ilog Yangtze. Ito ay may tulad sa tagsibol na panahon sa buong taon, at ang lupa ay mataba. Ang mga tao ay may sapat na pagkain at damit at hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kabuhayan. Ito ay natural na nagbibigay sa kanila ng edukasyon at karunungan. Dahil sa mga kondisyon, sa aking opinyon, ito ay naiintindihan ng maraming mga iskolar, ngunit ito ay naiintindihan ng mga iskolar. Walang silbi. Ito ay hindi dahil minamaliit ni Piangxi ang mga iskolar, ngunit dahil ang mga taong nagsasagawa ng martial arts ay hindi masyadong interesado sa tula. Matapos marinig ito, tumawa si Jingzi at sinabing, pang-apat na kapatid, ang sinabi mo ay isang patpat lamang para matamba ang isang bangkang puno ng mga tao. Kami ng iyong kapatid ay iskolar din. Ikaw ay kapaki-pakinabang. Nag-isip sandali si Piangxi at seryosong sinabi. Hehe. Matapos marinig ito, hindi alam ni Jingzi kung ano ang naisip niya, at ngumiti ng palihim, ang pang-apat na kapatid na babae ay may pangitain, syempre magiging kapaki-pakinabang ako. Inilibot ni Piangxi ang kanyang mga mata sa kanya, ikinulong ang kanyang mga labi at sinabing, gumagana ito kapag hindi mo ako ginagalit, ngunit kapag ginawa mo ito ay walang silbi kapag ako ay nagagalit. Nakatingin sa cute na tingin ni Piangxi na nakapaut ang mga labi, hindi napigilan ni Jingzi na lumapit at kinurot ang kanyang mukha. Bihira, hindi nagtago si Piangxi, ni hindi niya naisip na magtago. Siguro sa loob-loob niya, natukoy na niya na si Jingzi ang lalaki niya, kahit siya. Kumain na, ano pa ba ang gagawin sa ganitong uri ng pagkurot sa mukha? Naglakad silang dalawa at nag-usap, nang biglang may malakas na ingay sa likuran nila. Give way, give way. Nako, huwag magsiksikan, sabay na tayo. Bakit ka ba nababalisa? Tiyak na hindi pa dumating sina Mr. Feng at Miss Lin sa ganitong oras. Hindi pa lang kasi sila dumarating, kaya pala sabik na sabik ka. Kung mauunang dumating sina Mr. Feng at Miss Lin, makakakuha ka pa ba ng pwesto? Kuya tama ka tumakbo kadali. Lumingon si Jingzi at nakita ang isang grupo ng mga kabataan na nakasuot ng mahabang damit at mukhang bukosh na tumatakbo mula sa likuran. Mabilis niyang hinayla si Piangxi pabalik upang maiwasang mahawakan ng mga iskolar na ito, sa pag-iisip ngayon lang, Jiangling bakit wala akong nakitang mga batang iskolar sa lungsod. Nandito na pala silang lahat. At the same time, na-curious ako, ano ang ginagawa ng mga scholar na ito? Kuya, pakiusap. Huwag mo akong pigilan. Sir, ako. Umalis ka sa daan. Hindi man lang niya pinigilan ang ilang tao. Nagmamadali siyang tumingin sa kanila at hindi alam kung saan pupunta. Lalong naging curious si Jingzi tungkol sa pagkaapurahan ng aktibidad. Si Piangxi, sa kabilang banda, ay nakatiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, nakikinig sa ilang mga salita ng mga pag-uusap ng mga taong ito, at tinitingnan ang lugar kung saan sila nawala, nag-iisip. Kabanata 1066 na Peach Blossom Festival. Matapos mapanood ang mga alon ng mga iskolar na dumadaan sa kanya, sa wakas ay naghintay si Jingzi para sa kanyang pagkakataon. Nakita ko ang isang matabang scholar na tumatakbo mula sa malayo kasama ang malaking hukbo sa hindi malamang tagal ng panahon. Nang tumakbo siya kay Jingzi, hinihingal siya at huminto. Lumapit si Jingzi at nagtanong, maaari ba akong magtanong, kapatid, para saan kayong lahat? Napabuntong hininga ang matabang scholar, tumingin kay Jingzi, at talagang nabigla nang makita ang hitsura nina Jingzi at Piangxi. Nakakuha ng isang dakot. Nang magsisimula na siya, nanguna si Jingzi at pumunta sa sanlian. Ako ay mula sa Jingzhou. Kaka-rating ko lang sa Jiangling. Wala akong alam. Ayon sa karanasan ni Jingzi dati, basta may hinihila siya at may itatanong sa kanya, tiyak na kukwestiyonin ng iba ang kanyang pagkatao at tatanungin siya kung outsider ba siya o kung ano-ano, mas mabuting siya na lang ang magsabi. Oo nga, pagkatapos niyang marinig na ibinalita niya ang kanyang tahanan, nagsimulang magsalita ang lalaki. Ito ay lumabas na mayroong isang Peach Blossom Mountain ilang milya ang layo, at mayroong isang templo sa Peach Blossom Mountain na tinatawag na Peach Blossom Temple. Marso noon, at ang klima sa Gangnong ay mas mainit na kaysa sa iba pang hilagang lungsod, kaya ang mga bulaklak ng peach sa Peach Blossom Mountain ay namumulaklak. Nitong mga nakaraang araw, nagdaraos ng Peach Blossom Temple ang Peach Blossom Temple. Ito raw ay Peach Blossom Festival, pero ito talaga ang Peach Blossom Poetry Festival. Nang marinig ito, naging interesado si Jingzi. Mula nang dumating sa Angwo, lumahok siya sa maraming pagtitipon ng tula, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo niya ang Peach Blossom Poetry Society. Nakaramdam ng pagmamalaki ang matabang scholar nang makita niyang kumikinang ang mga mata ni Jingzi. Ang Peach Blossom Festival ay aktwal na ginanap sa loob ng 2 araw, at ngayon ang 3 araw. Ngunit ang bilang ng mga scholar na dumating upang lumahok sa Peach Blossom Festival sa nakalipas na 2 araw ay mas mababa kaysa ngayon. Oh, bakit? Tanong ni Jingzi bilang suporta.
Dahil kami, ang pinakatalented na lalaki at ang pinakatalentadong babae sa Gangnong o sa halip, ang pinakatalented na lalaki at ang pinakatalentadong babae sa Angwo, ay sasali sa Peach Blossom Festival ngayon, ito ay makakaakit ng mga iskolar mula sa iba't ibang panig ng lungsod na magmadaling lumahok sa Peach Blossom Festival ngayon. Tingnan na lang silang dalawa. Pero Mr. Feng at Miss Lin na pinag-uusapan ng lahat ngayon. Eksakto. Bahagyang tumango ang matabang scholar na may pagmamalaki sa mukha. Tumango si Jingzi at nagtaas ng pagtutol, hindi bale na si Miss Lin ay kilala bilang ang pinakatalentadong babae sa Angwo, ngunit nabalitaan ko na ang pinakatalentadong tao sa Angwo ay hindi si Jingzi mula sa Jingzhou, bakit muling lumitaw si Feng dito? Nasaan ang Young Master? Hindi pa nakapunta si Jingzi sa Jiangling, at hindi niya alam ang partikular na sitwasyon dito. Dahil sa presensya ni na King Jin at King Yu sa Jingxi at Ross Hao, kaya lang hindi kumalat ang balita. Ganoon din ba sa Jiangling? Hindi ba napunta sa iyo ang pangalan mo bilang numero 1 talentadong tao sa Angwo? Ba? Nang marinig ang kanyang pagbanggit, ang matabang iskolar ay dumura at sinabing may paghamak, maaaring hindi mo akalain na ang Jingzhou ay ang kabisera ng bansa, ngunit sa mga tuntunin ng tula, ito ay malayo sa Jiangling. Sinabi rin ng Young Master, ano? Si Jingzi ay mula sa Jingzhou, at siya ay maaari lamang ituring bilang isang talentadong tao mula sa Jingzhou. Kung gusto niyang tawaging pinakatalented na tao sa Angwo, siya ay may talento sa Angwo at Feng. Jiangling muna. Sa pag-uusap ng dalawa, maraming scholar ang dumaan sa kanila, at ang matabang scholar ay halos nagpahinga na sa pakikipag-usap kay Jingzi. Kung wala kang gagawin, Young Master, maaari ka ring pumunta sa Peach Blossom Temple para lumahok sa Peach Blossom Festival. Makinig kay Mr. Feng na gumawa ng tula, at malalaman mo kung gaano kahusay ang mga talento ng Jiangling. Oo nga pala, si Mr. Feng at Miss Lin ay naruroon sa pulong ng tula ng sabay-sabay. Walang marami, ito ay isang beses na pagkakataon. Nang matapos magsalita ang matabang iskolar, sinundan niya ang ibang mga iskolar at tumakbo pasulong. Ayaw munang pumunta ni Jingzi, ngunit pagkatapos ng labis na pagkasabik ng matabang scholar, naging interesado siya. Pang-apat ate, tara na at tingnan din natin. Umiling si Pei Yangxi at sinabing, hindi ako pupunta. Pagkatapos ay idinagdag niya, kung gusto ni Zier na pumunta, maaari kang pumunta ng mag-isa. Nang marinig ni Jingzi na ayaw pumunta ni Pei Yangxi, kahit na naisip niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang iwanan si Pei Yangxi sa sandaling makapasok siya sa Jiangling City. At inakala niyang sinasadya siya ni Pei Yangxi, kaya ngumiti siya at ikanaway ang kanyang kamay at nagsabi, kung hindi pupunta ang ika-4 na kapatid na babae, mas maliit ang posibilidad na pupunta ako. Isasama ko ang pang-4 na kapatid na babae upang maghanap ng isang restoran upang manirahan muna. Who knows Pei Yangxi paulit-ulit niyang umiling. Hindi, kailangan mong umalis. Bakit? Nagtataka si Jingzi. Dahil, gustong-gusto ni Zier ang mga tula. Nagkataon na itong Peach Blossom Festival. Hindi ba nakakaawa kung hindi pumunta? Ngumiti si Jingzi, bagaman maganda ang Peach Blossom Festival, hindi ito kasing halaga ng Fourth Sister. Mas mabuting samahan ko muna si Fourth Sister. Pumunta ka at tumira. Hindi na kailangan. Tumanggi muli si Pei Yangxi, bukod dito, saan tayo maaaring manatili sa isang inn pagdating natin sa Jiangling? Siyempre sa Qingyan kami tutuloy. Bukas ang pinto. Naisip ito ni Jingzi at tila walang problema. Kung sumama siya sa mga tao mula sa opisina ng pahayagan, natural na makakahanap siya ng isang ina matutuluyan. Gayunpaman, nang dumating siya kasama si Pei Yangxi, para itong bumibisita sa mga kamag-anak. Hindi makatwiran na hindi pumunta sa ikatlong kapatid na si Qingqiu. Sa kasong ito, hindi ako makakapunta sa Peach Blossom Festival, kung hindi ay sisihin ako ng pangatlong kapatid na babae. Hindi. Sa pagkakataong ito, tiyak na ikanaway ni Pei Yangxi ang kanyang kamay, hindi ka makakapunta sa Qingyan Gate. Nang makita ang nagdududang tingin ni Jingzi, agad na binago ni Pei Yangxi ang kanyang mga salita at sinabing, hindi ako makakapunta ngayon. Gusto kong mapag-isa. Pumunta muna kay Third Sister at sabihin sa kanya ang tungkol sa relasyon natin. Pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Sa pagtingin sa bahagyang pulang pisngi ni Pei Yangxi, malamang na naiintindihan ni Jingzi ang ibig niyang sabihin. Noong nasa Jingxi sila, minsan sinubukan ni Qingqiu, na naging babae ni Jingzhi, na hikayatin si Pei Yangxi, ngunit tinanggihan siya ni Pei Yangxi. Ngunit ngayong nakita niyang muli si Qingqiu, si Pei Yangxi ay babae na ni Jingzhi, kaya medyo nahihiya siya. Kaya kinailangan munang kausapin ni Pei Yangxi si Qingqiu mag-isa. Kung wala si Jingzhi, mas bukas ang isipan ni Pei Yangxi. Kung tutusin, pareho silang babae at magkapatid. Naunawaan ni Jingzhi at tumango, okay, pagkatapos Fourth Sister, hanapin muna natin si Third Sister. Pupunta ako sa Fashion Temple para tingnan, at pagkatapos ay pumunta sa Qingyan Gate para makipagkita kay Third Sister at Fourth Sister sa tanghali. Narinig ni Pei Yangxi ang pangako ni Jingzhi. Hindi ko alam kung bakit ako nakahinga ng maluwag. Tama. Hindi ka ba nakinig sa sinabi ng taong iyon ngayon lang? Hindi kinikilala ng mga taga-Jiangling ang iyong pagkakakilanlan bilang ang pinakatalentadong tao sa Angwo. Galit na galit ako sa iyo. Bilasan mo at tingnan mo.
Mas mainam na magsulat ng isang kanta. Tula, hayaan silang makita ito. Hindi na nagkomento si Jingzi at naunang umalis. Sa pagtingin sa kanyang likuran, nakahinga ng maluwag si Pei Yangxi, puno ng tuso ang kanyang mga mata. Kung kasama mo siya, sasabihin mo ba o hindi? Tiyak na hindi ito gagana kung hindi ko sasabihin, ngunit sabihin mo sa akin, ni hindi siya binanggit ng pangalawang kapatid na babae o ng ikalimang kapatid na babae sa simula, at ang ika-6 na kapatid na babae ay may mas mabuting relasyon sa babaeng iyon. Alam niyang pupunta siya kay Jiang Ling, kaya hindi rin siya nagsalita. Kaya bakit ko sasabihin? Now that he has went to see her alone, kahit kilalanin siya nung girl na yon, hindi niya ako masisisi diba? Masayang nag-isip si Pei Yangxi, pagkatapos ay sumakay sa karwahe at tumakbo patungo sa Qindian Gate. Kabanata 1067, Bakla sa Bakla. Sinundan ni Jingzi ang isang grupo ng running scholar at naglakad ng ilang milya pa bago niya nakita ang Peach Blossom Mountain. Ang bundok ng Taohua ay hindi mataas, at ang Taohua Temple ay itinayo sa bundok, sa kalagitnaan ng bundok. Ang mga hakbang na bato na sementado ng mga bluestone ay umaabot mula sa tuktok ng bundok. Ang mga hakbang na bato ay hindi matarik, ngunit napakahaba. Tumagal si Jingzi nang humigit kumulang isang kapat ng isang oras upang maglakad sa kalahatian patungo sa harapan ng Taohua Temple. Ang Peach Blossom Temple ay hindi isang nakahiwalay na templo. Sa katunayan, mula sa gitna ng bundok hanggang sa tuktok ng bundok, ang buong bundok ay kabilang sa saklaw ng Peach Blossom Mountain Temple, kasama ang nakapalibot na Peach Blossom Forest sa abot ng mata. Si Jingzi ay nakatagpo ng maraming templo. Noong siya ay nasa Jingzhou at Roshao, nakita rin niya sina Zhou Xining at Zhou Ziqiong na pumunta sa mga templo sa labas ng lungsod upang mag-alay ng insenso, at bawat kapistahan ay ang araw kung kailan ang mga temple fair ay ginaganap sa mga templo sa labas ng lungsod. Tuwing oras na ito, ang mga mananampalataya mula sa buong mundo ay pupunta sa bundok upang sumamba. Ang mga iskolar ay mag-aalay ng ilang insenso at magdarasal para sa mataas na paaralan sa darating na taon. Pagkatapos ang Buddha ay mabibiyayaan ng isang gintong katawan. Inaasahan ng mga kabataang babae na makahanap ng tamang asawa sa lalong madaling panahon. Ang mga bagong kasal na babae ay madalas na sumasamba sa Guanyin. Noong una kong nakilala si Zhang Xiaoyu, ito ay nasa Peking, Qindian Temple, sa labas ng Jingzhou. Napakalungkot na isipin ang tungkol dito. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Jingzi ang gayong pagtitipon ng tula na ginanap sa isang templo. Habang naglalakad siya sa hagdan, naramdaman niya na mas sariwa ang hangin, at may bahagyang bango sa hangin. Napansin ni Jingzi na maraming puno ng peach ang nakatanim sa magkabilang gilid ng kalsada sa bundok. Ito ang panahon ng pamumulaklak sa nakalipas na 2 araw. Nang ito ay ganap na namumulaklak, halos lahat ng mga kababaihan ay may isa sa kamay, at ang mga hagdan ng bato ay natatakpan ng mga talulot. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, nakita talaga ni Jingzi ang isang iskolar na pumitas ng bulaklak ng peach at inilagay ito sa kanyang ulo, na nagpasaya sa lahat ng tao sa paligid niya. Marahil sa kanilang sariling mga mata, sila ay medyo light-ratty, ngunit Jingzi pakiramdam na gay ay bakla at puno ng pagkababae. Ang lalo pang nagreklamo kay Jingzi ay ang mga bulaklak ng peach na namumulaklak sa bundok ay nagkapira-piraso, at talagang tinuturing nila ang mga ito bilang isang eleganteng bagay. Ilang mga lalaki na may bulaklak sa kanilang buhok at nagpakilalang mga talento ay tumingin sa isang hubad na peach. Nakakasira talaga ng tanawin ang mga punong bumibigkas ng mga tula at bumubuo ng mga tula. Sabay-sabay na binisita ng mga babae ang Peach Blossom Forest, at ang mababang boses at ngiti ay nagmula sa mga puno ng peach. Ang ilan sa mga mambabasa ay nakatayo sa ilalim ng mga puno, habang ang iba ay naglatag ng isang simpleng tela sa ilalim ng mga puno ng peach at inilagay ang mga bote ng alak na kanilang dinala. At merienda, nakaupo na naka-crossleg, umiinom sa baso, nagbibigkas ng mga tula at liriko, napakasaya. Habang papalapit kami sa Taohushan Temple, parami ng parami ang mga turista, at ang mga bluestone steps, na hindi masyadong maluwang, ay lalong nagiging siksikan. Pagdating niya sa entrance ng Taohua Temple, mas lalong sumikip. Nakita ni Jingzi ang maraming monghe na nakasuot ng kasek sa labas ng templo. Nagtayo sila ng stall sa labas na may maraming kandilang insenso. Maraming tao na dumaan ay bibili ng ilan. Para makapagsunog ka ng insenso at makasamba kay Buddha kapag pumapasok ka sa templo. Ang host ng Peach Blossom Temple na ito ay itinuturing na may ilang katalinuhan sa negosyo. Ang Peach Blossom Forest na ito sa buong pamumulaklak ay maaaring makaakit ng maraming mahuhusay na tao at dilag. Matapos humanga sa mga bulaklak ng peach, pupunta sila sa templo upang sambahin ang mga bodhisattva at Buddha, at natural silang mag-aalay ng insenso. Pagkatapos ng pulong ng tula, malamang nakikita ng malaki ang Taohua Temple. Tumayo si Jingzi sa labas ng pinto, pinapanood ang mga taong patuloy na lumalabas mula sa paanan ng bundok o mula sa kalapit na kagubatan ng Peach Blossom, pumapasok sa templo ng 2 at 3. Kaya lang pagpasok sa pinto ay maglalabas ng maikling insenso ang monghe, at nakasanayan na ito ng mga iskolar. Kumuha sila ng 12 ng mga barya at iniabot ito, pagkatapos ay pumasok sa templo na may dalang maikling insenso. Nang makita ito ni Jingzi, hindi siya nanatili sa labas at pumasok sa loob.
Dumating siya sa kwadre ng insenso na itinayo ng mga monghe at huminto. Mayroong dalawang monghe, isang mataba at isang payat, na nakatayo sa tabi ng kwadra. Ang mas mataba na monghe ay nakagawian na nag-aabot ng isang maikling palumpo ng insenso. Aabot na sana si Jingzi para kunin ito, pero pinigilan siya ng payat na nasa tabi niya. Pinigilan siya ng monghe. Anong mali? Sumulyap si Jingzi sa kanya at nalilitong tanong. Nakataas pa rin ang kamay ng matabang monghe, nakatingin sa kanyang mga kasama na may parehong pag-usisa, habang ang payat na monghe ay naghalungkat sa ilalim ng kwadre ng insenso at naglabas ng isang palumpo ng mahabang insenso na kalahating kasing taas ng isang lalaki. Ipinasa ang mahabang insenso kay Jingzi, pinaikit ng manipis na monghe ang kanyang mga mata at tinitigan si Jingzi pataas at pababa, at saka nakangiting sinabi, sa pagtingin sa mar-angle na hitsura at pambihirang hitsura ng Panginoon, narito ako upang lumahok sa Peach Blossom Festival na gaganapin sa Tauhua Temple ngayon. Kung makakakuha ako ng mahabang patpat ng insenso, sigurado akong makakakuha ako ng magandang resulta. Manalo pa sa Peach Blossom Poetry Competition. Sinulyapan siya ni Jingzi at mahinang sinabi, salamat, kilalang monghe, ngunit pumunta lang ako rito para makinig sa iba pang mahuhusay na tao sa pagsusulat ng mga liriko at tula. Ayoko humingi ng rangkang, kaya bumili na lang ako ng isang maikling stick ng insenso. Matapos marinig ito, ang payat na monghe ay ngumisi, young master, mali ang sinabi mo, ngunit kapag pumunta ka sa templo para mag-alay ng insenso, palagi kang may hihilingin. Young master, kung hindi ka naghahanap ng ranggo, dapat kang maghanap ng iba. Kung mananalangin ka sa mga Diyos at Buddha, ang iyong katapatan ay haantong sa tagumpay. Paano mo maipapakita ang iyong katapatan sa pamamagitan lamang ng pagbili ng isang maikling patpat ng insenso? Ang ibig sabihin ng insenso ay pagiging taos-puso. Ginagawa. Ibig sabihin sincere ka kung bibili ka ng stick ng insenso. Matalino ka. Ngumisi ang payat na monghe, dahil ang bait mo, bumili ka na lang ng isang stick ng insenso. Pagdating sa pagbibihis, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Ang pagbili ng isang stick ng mahabang insenso ay isang pagbili, ang pagbili ng 2 o 3 stick ay isang pagbili, bakit hindi bumili ng ilang higit pa upang ipakita na ikaw ay mas tapat? Sa wakas ay naunawaan ni Jingzi, ang payat na lalaking ito. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mag-agarang damit, ang monghe ay napagpasyahan na siya ay nagkakahalaga ng maraming pera, kaya gusto niyang mangikil ng mas maraming pera mula sa kanya. Bukod dito, nakikita kung gaano siya kahusay, malamang na hindi siya isang nakagawiyang kriminal, dahil marami siyang nangikil. Gayunpaman, nagkamali siya sa pagtatangkang sisihin si Jingzi. Ang sinabi ng kilalang monghe ay ganap na totoo, ngunit ayon sa sinabi ng kilalang monghe, ang mga taong bumibili ng maikling insenso ay hindi taos-puso. Kahit anong hilingin nila, hindi ito magiging epektibo, tama ba? Sa orihinal, noong si Jingzi ay nananatili sa pintuan, maraming tao ang dumadaan. Pagkatapos ng lahat, si Jingzi ay mukhang napakaganda, kaya nang sumigaw si Jingzi, lahat ng tao sa paligid niya ay tumigil, lalo na nang marinig ang tungkol sa hindi tapat at mabisa, ang ilang mga tao ay nagsimulang alamin kung ano ang nangyari. Lihim na inisip ng payat na monghe na may mali. Habang minumura si Jingzi sa kanyang isipan, kinindatan din niya ang matabang monghe. Naunawaan ng matabang monghe at agad na kinuha ang maikling insenso at sumigaw, lahat, magmadali at bumili ng insenso at pumasok sa templo. Magkakaroon ng kaunting pagkaantala. Kung marami pa, natatakot ako na hindi na tayo makakakuha ng magandang lugar noon. Oo nga, nang sumigaw siya, ang mga tao nakakadating lang kay Jingzi para manood ay agad na sumugod sa gilid ng matabang monghe, nagmamadaling bumili ng maikling insenso. Bigyan mo ako ng isang stick ng maikling insenso. Bigyan mo rin ako ng isang stick ng maikling insenso. Huwag mo nang pisilin, nauna ako. Karaniwang nagsisiksikan ang lahat upang bilhin ang maikling insenso, ngunit may ilan din na nagustuhan ito. Ang mga manunood ay nakatingin pa rin kay Jingzi at sa payat na monghe, gustong makita kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Nang makita ito ng payat na monghe, kumuha siya ng mahabang insenso at hinayla si Jingzi sa isang tabi. Kabanata 1068 Sapilitang pagbili at pagbebenta. Ang Peach Blossom Temple ay itinayo sa bundok at napakalaki. Natakot ang payat na monghe na bantayan, kaya hinayla niya si Jingzi at dumiretso sa dingding ng Peach Blossom Temple. Dumating siya sa isang disyerto na sulok na napapalibutan ng makakapal na mga puno ng peach at huminto. Patuloy na sinusundan siya ni Jingzi, gustong makita kung ano ang gusto niyang gawin. Bibili ka ba o hindi? Nang huminto ang payat na monghe, lumingon siya kay Jingzi at nagtanong, habang nakataas ang insenso na may malungkot na tingin. Paano kung bibili ka, paano kung hindi mo bibilhin? Kung bibili ka, magbabayad ka. Kung hindi ka bibili, bumaba ka ng bundok. Dapat bumili ng insenso ang sinumang gustong sumali sa Peach Blossom Poetry Party ngayon. Walang pangako si Jingzi sa sagot na ito. Ang Peach Blossom Temple na ito ay itinayo sa bundok, at ito ay pinangalan ng Peach Blossom Temple batay sa Peach Blossom Mountain na ito. Ito ay may malalim na ugat. Marahil, ang mga puno ng Peach Blossom sa paligid ng templo ay itinanim din ng mga monghe sa Peach Blossom Temple.
Posible iyon. Kaya naman, walang masama kung ang Peach Blossom Poetry Festival ay gaganapin sa Peach Blossom Temple. Nauunawaan na magbayad ng pera ng insenso kapag pumapasok sa templo upang lumahok sa pulong ng tula. Kaya't sinabi ni Jingzi, mula nang umakyat ako sa bundok, natural na gusto kong lumahok sa Peach Blossom Poetry Recital, kaya natural na kailangan kong bilhin ang insenso na ito. Matapos marinig ito, ang payat na monghe ay sumangot ng malamig, na parang sinasabing, alam mo kung ano ang iyong hinahanap, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang mahabang ang insenso ay ibinigay. Ngunit hindi ito kinuha ni Jingzi, ngunit sinabi, bagaman sinabi kong gusto kong bumili ng insenso, ang binili ko ay hindi mahabang insenso, ngunit maikling insenso. Ang maikling insenso ay nawala, tanging ang mahabang insenso. Pero ngayon ko lang nakita. Halika, marami kang panandaliang insenso sa stall sa may pinto. Paano mo masasabing wala? Haha, baka sabihin ko sa iyo na kung bibili ka ng panandaliang insenso, maaari ka lang bumili ng pangmatagalang insenso. Mabango. Matapos marinig ang mahigpit na mga salita ng payat na monghe, pinaikit ni Jingzi ang kanyang mga mata at minisyon, oh. Sinusubukan mo bang bumili at magbenta sa pamamagitan ng puwersa? Atin ang Peach Blossom Temple na ito, at ang Peach Blossom Poetry Club ay ang Peach Blossom Temple din natin. Ano bang problema ko sa pagpilit sa iyo na bumili at magbenta? Kung gusto mong sumali, dapat kang bumili. Kung ayaw mong sumali, paano kita ibebenta? Wala namang masama sa sinabi niya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagsimula siyang dumukot sa kanyang bulsa para ilabas ang pera. Nang makita ito ng payat na monghe, ginisya niya ito, napakadali na at tapos na ang lahat. Bakit mag-abala? Hindi siya sinagot ni Jingzi, ngunit nagpatuloy sa paglabas ng pera. Tinanong, magkano ang isang stick ng insenso? Magkano ito? Masyado mong iniisip, 5 tael ng pilak ang isang stick. Binawi ni Jingzi ang kanyang kamay na kumukuha ng pilak. Hindi naman kasi siya nakakabili ng insenso noon kaya alam din niya ang presyo. Ang pagbili ng isang stick ng maikling insenso sa paanan ng bundok ay nagkakahalaga lamang ng 10 sentimo. Ngunit ang payat na monghe ay nagbenta lamang ng maikling insenso sa iba sa pintuan sa halagang 100 sentimo, na mas mahal kaysa doon sa paanan ng bundok. Isang buong 10 beses pa. Ngunit ito ay naiintindihan. Kung tutusin, siguradong mas mahal ang mga bagay na ibinebenta sa mga tourist attraction kaysa sa ibang lugar. Bilang karagdagan, ito ay tiyangsiyang na maaaring ibenta sa halagang 2 hanggang 300 pilak, ngunit ibinuko ng manipis na monghe ang kanyang bibig para sa 5 tael ng pilak. Ang sabi niya ay kapareho ito ng pagkumpara ni Yamashita, ito ay higit sa 10 beses, isang buong 50 beses na mas mahal kaysa sa maikling insenso na ibinenta nila mismo. Hindi ba ito ay isang halatang pagnanakaw? Inilabas ni Jingzi ang kanyang kamay at nakitang wala itong laman. Nang makita ito ng payat na monghe ay agad na bumaba ang kanyang mukha. Anong nangyayari? Gusto mo bang bilhin ito o hindi? Gusto kong bilhin ito, ngunit ito ay masyadong mahal, hindi ba? 5 pilak, kung tayo ay nasa paanan ng bundok, ang perang ito ay sapat na upang mabili ang lahat ng iyong insenso. Haha, alam mong nasa ibaba ng bundok. Ang payat na monghe ay nanunuya, ngunit ngayon ay nasa bundok na tayo ang may huling desisyon kung magkano ang halaga nito. Nagtaas ka na ng presyo ng insenso kaya mas mataas na ito kaysa sa presyo sa merkado. Mahigit 100 beses na. Kung isusumbong mo ito sa gobyerno, naniniwala ka ba na huhulihin kayong lahat ng gobyerno ayon sa batas ng daan? Ang payat na monghe ay tumawa ng malakas nang marinig niya ito ni Jingzi. Parang foreigner ang accent mo, di ba? Tumango si Jingzi at sinabing, ano ang mali, maaari mong linlangan at dukutin ang mga dayuhan kung gusto mo. Panatilihing malinis ang iyong bibig. Sino ang nanloko at dumukot sa iyo? Maniwala ka man o hindi, isusumbong kita. Ang gobyerno, ikaw ba ang naaresto? Hindi ako naniniwala. Umiling si Jingzi, inaresto ng gobyerno ang mga tao batay sa batas ng daan, at hindi ako lumabag sa batas. Ikaw ang lumabag sa batas, nagpapataas ng presyo, nanloloko, at puwersa kang bumibili at nagbebenta. Haha, bakit hindi mo sabihing foreigner ka? Ang payat na monghe ay sumulyap sa kanya ng masama, kung sino pa man iyon, hindi na ako magsasawang sabihin sa iyo, ngunit para sa kapakanan ng iyong pagiging dayuhan, kung gayon. Maaari ko ring sabihin sa iyo na si Magistrate Shu ng Jiangling ay darating din upang makilahok sa pulong ng tula mamaya. Si Magistrate Shu ay isang pangmatagalang panauhin ng ating Tauhua Temple at sa tingin mo ay may malapit na relasyon siya sa Tauhua Temple. Oh, ayon sa sinasabi mo, hindi ba nagtutulungan ang iyong Tauhua Temple at ang Jiangling Prefect? Kahit na alam nila na ang iyong Tauhua Temple ay bumibili at nagbebenta sa pamamagitan ng puwersa at nagtataas ng mga presyo, ang Jiangling Prefect ay hindi titigil at parurusahan ka. Haha, matalino ka. At maglakas loob kang gumanti. Opisyal, ikaw ang unang mahuhuli. Pinag-cruise ni Jingzi ang kanyang mga braso at sinabing may mapaglarong tingin, kung gayon ang prefect ng Jiangling ay napakalakas kaya nakipagsabwatan siya sa iyong Tauhua Temple. Duda ako na ibinebenta mo ito sa ganoong kataas na presyo. Kung hindi mo pa nabibigyan ng maraming benepisyo ang prefect ng Jiangling, bakit tutulungan ka ng prefect ng Jiangling?
By the way, alam mo rin ang incense ni Jiangling na prefect ng Jiangling. Tales ng pilak, tama ba? Gawin. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ko inaasahan na ganoon katigas ang ulo ni Jingzi. Siya ay, naiintindihan ng katwiran at naantig ng damdamin. Napaka-ignorant niya na gusto pa niyang isumbong ang presyo sa opisyal. Tama ang sinabi ng payat na monghe kanina. Ang prefect ng Jiangling ay nagkaroon ng isang napakamaayos na relasyon sa kanilang Taohua Temple, at pinrotektahan nila ang Taohua Temple sa lahat ng dako. Ngunit sa huling pagsusuri, nahulaan na talaga ito ni Jingzi. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi ka kikita, hindi ka makakapagsimula ng maaga. Ang Taohua Temple ay nagdaraos ng higit sa 100 pagtitipon ng tula bawat taon. Sa pagbebenta ng insenso, maaari silang kumita ng malaki. Siyempre, walang nagulat sa kanila para sa pagtataas ng mga presyo ng pribado, ngunit sila ay pinigilan ng gobyerno. Sa paglipas ng panahon, alam din ng lahat na ang kanilang Taohua Temple sa likod ng entablado ay matigas, at hindi na nila ito iniuulat. Kung hindi nila ibinigay ang bahagi nito sa gobyerno, paano sila mapoprotektahan ng gobyerno? Maging ang presyo ng mga maikling insenso at mahabang insenso ay magkasamang itinakda ng Taohua Temple at ng pamahalaan, at pagkatapos ay binili sa pamamagitan ng pamahalaan. Matapos ang pulong ng tula, binibilang ng pamahalaan ang natitirang mga kalakal at hinati ang mga ito sa 50 hanggang 50. Siyempre, imposibleng itakda ng gobyerno ang presyo ng isang stick ng insenso sa 5 tael. Ito ay magiging napakalaking kita. Ang presyo ng 5 tael ay itinakda lang ng payat na monghe dahil nakita niyang dayuhan si Jingzi. Bukod dito, sinadya niyang tawagan si Jingzi sa isang liblib at walang nakatirang sulok, upang nang humingi siya ng 5 tael ng pilak, may tago niya itong mag-isa nang hindi na kailangang ibahagi ang mga account sa gobyerno. Sa pamamaraang ito, maaari siyang kumita ng maraming pera ng mag-isa. Tel ang lana. Walang tao dito maliban sa ating dalawa. Sino ang nakakaalam na humingi ako sa iyo ng 5 tael ng pilak? At sa tingin mo ba ay makikinig si Prefect Shu sa iyo, isang tagalabas, o sa akin? Kabanata 1069 na katotohanan o kasinungalingan. Tumango si Jingzi at sinabing, makatuwiran. Haha, dahil alam mo, bakit hindi ka magbayad? Huwag mong sabihing hindi ka makabuo ng 5 tael ng pilak, tingnan mo ang suot mo, dapat walang kakapusan sa pera. Muling tumingin kay Jingzi ang payat na monghe at sinabi. Totoo na hindi ako nagkukulang sa pera, pero ayaw kong ibigay. Ikaw. Halos galit na galit ang payat na monghe, kung ayaw mong ibigay, hindi ka napapasok sa Peach Blossom Temple. Oo nga pala, nandito din si Miss Lin ngayon. Pupunta ako para sumali sa Peach Blossom Poetry Recital. Hindi ko alam kung anong taon at buwan ang susunod na dadalo si Miss Lin sa tula. Ang ganitong klaseng pagkakataon ay hindi mo na palalampasan sa isang pagkakataon. Noong nasa paanan kami ng bundok. Maraming beses nang narinig ni Jingzi ang tungkol kay Mr. Feng at Miss Lin, at karamihan sa mga tao ay pumunta sa Peach Blossom Poetry Club dahil kay Miss Lin. Ngayong ganoon din ang sinabi ng payat na monghe, mas naging curious si Jingzi sa Miss Lin na ito. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Jingzi, nagpatuloy ang payat na monghe, kilala si Miss Lin bilang ang pinakatalentadong babae sa Jiangling. Hindi kalabisan na sabihin na siya ang pinakatalentadong babae sa Angwo. Lahat ng mga tagalabas na pumupunta sa Jiangling ay gustong makita ang tunay na hitsura ni Miss Lin, ngunit hindi marami ang nakakakuha ng gusto nila. Kung pupunta ka sa Taohua Temple para dumalo sa pulong ng tula ngayon, hindi mo lang makikita si Miss Lin, kundi maririnig mo rin ang mga tula ni Miss Lin. Ito ay isang bagay na hindi mo mabibili ng anumang pera. Oh, mahirap bang makilala si Miss Lin? Mahirap, napakabihirang. Hindi madali para sa payat na monghe na pumatay ng isang malaking pamilya, kaya napaka-persigido siya para mabayaran ito ni Jingzi, lumalabas na napakahirap makipagkita kay Miss Lin, pero hanggat mayroon at least makikilala natin siya sa pagtitipon ng tula. Ngunit simula nang bumalik si Miss Lin mula sa isang paglalakbay noong 1 taon, hindi pa siya nakakasali sa pagtitipon ng tula na sa wakas ay sumang-ayon siya. Blossom Poetry Meeting mahirap para sa kanya na gawin ito. Bihira lang. Tumango si Jingzi at seryosong sinabi. Haha, dahil bihira lang, bakit hindi ka sumali? Sa tingin mo sayang ang paggastos ng pera para makilala si Miss Lin? Pagmamalaki ng payat na monghe. Hindi isang kawalan ng paggastos ng 5 tael ng pilak upang makilala ang pinakatalentadong babae sa Angwo, at marinig ang pinakamatalentadong babae sa Angwo na gumawa ng mga tula. Nang makitang lubos na naantig si Jingzi, inilibot ng payat na monghe ang kanyang mga mata at minisyon, hindi ito 5 tael, ito ay 10 tael. Nagtanong si Jingzi, anong 10 tael? Hindi mo ba sinabi na ang isang stick ng mahabang insenso ay nagkakahalaga ng 5 tael ng pilak? Hindi mo rin ba sinabi? Kanina lang yan. 5 tael talaga ang presyo ng isang stick ng pangmatagalang insenso ngayon, pero ngayon, tumaas ang presyo. Ang isang stick ng pangmatagalang insenso ay nagkakahalaga ng 10 tael ng pilak. Kung gusto mong bilhin ito, mawawala ito. Naramdaman ng payat na monghe na nahawakan na niya si Jingzi.
Kaya muli kong dinobol ang presyo ng Changxiang, at hinding-hindi ko nakalimutang babalaan siya, ang Diyos lang ang nakakaalam ng presyong ito. Alam mo ito at alam ko ito. Huwag mo nang isipin na lumabas at sabihin sa iba, dahil walang maniniwala dito. Pagdating ng panahon, gagawin ko kung muli kitang aidmande dahil sa pagsira sa reputasyon ng Budismo, sino sa palagay mo ang arestuhin ng gobyerno? Arestuhin ba nila ako? Haha, bakit hindi ka magbayad ng tapat? Muling inilahad ng payat na monghe ang kanyang kamay. Napatingin si Jingzi sa mga puno ng peach sa magkabilang gilid at nagtanong, sabi mo hindi nila malalaman kung ano ang ginawa nating dalawa dito, tama ba? Bahagyang tumango ang payat na monghe at buong pagmamalaki, natural lang iyan. Kaya pagkatapos mong lumabas, gagawin ang lahat. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Kunin mo agad ang pera. Sige, tingnan mo ito, nakita mo na ba ito dati? Sabi ni Jingzi at iniunat ang kamay. Ano? Nagmamadaling lumapit ang payat na monghe. Akala niya ay inilabas ni Jingzi ang pera, ngunit hindi niya ginawa. Hindi ka pa ba nakakita ng kamao na kasing laki ng Kas-Eril? Gusto ng payat na monghe ang susunod na magsalita, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang masabi, dahil matapos ang pangungusap na iyon, ang kamao ni Jingzi ay lumapit sa kanyang mukha, na tumama sa kanyang mukha. Naramdaman ng payat na monghe ang tulog ng isang sanggol nang hindi man lang nagpakawala ng mahinang pag-ungol, at direktang nahimatay. Sinapak siya ni Jingzi ng 2 beses sa mukha, ngunit nang hindi siya sumagot, bamulong siya, ikaw lang ba ang gustong mangikil ng pera ko? Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang Changxiang mula sa lupa at naglakad palabas. Sa oras na ito, isang mahabang pila ang nabuo sa labas ng gate ng Taohua Temple. Ang sino mang gustong pumasok sa templo para lumahok sa Peach Blossom Poetry Festival ay kailangang bumili ng insenso. Hindi talaga nila gustong manalangin sa mga Diyos at sumamba kay Buddha. Kung tutusin, alam din nilang nandito sila para lang manood ng saya. Paano sila mauuna sa pagdiriwang ng tula? Maaari ba itong makuha? Gayunpaman, naging isang itinatag na tuntunin ang pagbili ng insenso at pagpasok sa templo, kaya lahat ay walang reklamo at naghihintay na bumili ng insenso. Dati, kapag may 2 monghe sa pintuan, ang mga turista ay pumasok sa templo sa normal na bilis. Ngayon lamang iniwan ang matabang monghe na nag-iisa sa pintuan, ang bilis ay natural na bumagal. Mahaba ang pila sa labas kaya nagreklamo ang ilang tao. Pinunasan ng matabang monghe ang pawis sa kanyang ulo at inaliw ang lahat, habang ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa direksyon kung saan umalis ang payat na monghe. Sa oras na ito, marahil dahil narinig niya ang kaguluhan sa labas, isa pang matangkad na monghe ang lumabas sa templo, nagtanong sa matabang monghe ng ilang salita, at pagkatapos ay tumayo sa pintuan upang tumulong sa pagtitinde ng insenso. Sa ganitong paraan, bumalik sa normal ang bilis at bumilis ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali, si Jingzi na. Sa sandaling inilabas ng matabang monghe ang maikling insenso, iniabot ni Jingzi ang mahabang insenso sa harap at nakangiting sinabi, Eminenteng monghe, nakabili na ako ng ilang insenso, maaari ba akong direktang pumasok sa templo? Biglang nagangat ng ulo ang matabang monghe nang marinig ang pamilyar na boses. Nang makita niyang nag-iisa si Jingzi, bigla siyang nataranta at napatingin sa gilid. Ang matangkad na monghe ay abala sa pagtitinde ng insenso sa mga tao at wala ng oras para pansinin siya. Pagkatapos ay bamulong siya, bakit ka nag-iisa? Ang tinutukoy mo ba ay ang mas payat na monghe? Ibinenta niya sa akin si Changxiang at bumaba ng bundok dala ang pera. Nagsinungaling si Jingzi sa kanya. Bumababa ng bundok. Sobrang busy niya ngayon, how dare he go down the mountain at this time? Ang matabang monghe ay halatang natigilan pagkatapos marinig ito, medyo naghinala, ngunit pagkatapos ay naisip niya ang mahalagang punto sa mga salita ni Jingzi at nagtanong, itong haligi, magkano ang pera ang kanyang naibenta sa iyo, Changxiang? Gusto mo bang marinig ang katotohanan o kasinungalingan? Halatang nabulunan ang matabang monghe, syempre ang totoo bakit, may kasinungalingan ka pa ba? Habang nagsasalita siya ay sinulyapan niya ito nang hindi nasisiyahan. Sa orihinal, wala, ngunit sinabi lang sa akin ng mas payat na monghe na kung tatanungin mo ako kung magkano ang naibenta ko, hindi ko masasabi sa iyo ang totoo, kaya natural na magsisinungaling ako sa iyo. Kailan? Narinig ito ng matabang monghe, matapos isipin ang karaniwang pagkatao ng kanyang kasama, agad niyang naunawaan at sinabing, kung gayon, ilang kasinungalingan ang hiniling niyang sabihin mo sa akin. Isang tale ng pilak. Sinabi ni Jingzi nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Tumango ang matabang monghe. Nagbenta lamang sila ng isang stick ng maikling insenso sa halagang 50 barya. Makatuwirang magbenta ng mahabang insenso sa halagang 100 barya. Ngunit isinantibi ng payat na monghe si Jingzi. Naturally, ang isang stick ay nagkakahalaga ng higit sa 100 barya. Ang presyo para sa pagsusulat ay mataas, isang tale ng pilak, na itinuturing na normal. Kabanata 1070 Pagpasok sa templo. Sa mata ng matabang monghe, walang mali sa isang tale ng pilak. Ngunit tulad ng sinabi ni Jingzi, ito ay isang kasinungalingan na sinabi ng payat na monghe, na nagpapahiwatig na ang presyo ng mahabang insenso ay higit pa riyan. Kaya't nagtanong siya sa mahinang boses, magkano ba talaga ang ginastos mo sa insenso na ito?
Dapat ay higit pa sa isang tail, di ba? Tumango si Jingzi at binigyan ng thumbs up ang matabang monghe, na may paghanga sa mukha. Ang kilalang monghe ay talagang mahusay sa paghula ng mga bagay. Tigilan mo na ang panliligaw sa akin. Pinutol ng matabang monghe si Jingzi at galit na sinabi, bilisan mo at sabihin sa akin kung magkano ang nabili mo. Hindi na siya makapaghintay ngayon. Umiling si Jingzi, mukhang medyo nahihiya, eminenteng monghe, ngunit sinabi sa akin ng kilalang monghe na iyon na hanggat sasabihin ko sa iyo ang presyo ng isang tail ng pilak, hindi ko masasabi sa iyo ang orihinal na presyo. I tell you to say it. Ang taba, monghe, ay natatakot na matuklasan. Lumingalinga siya sa paligid at sadyang hininaan ang boses, na nagsasabing, kung hindi mo sasabihin sa akin ang orihinal na presyo, maniwala ka man o hindi, hindi kita papasukin sa templo para lumahok sa Peach Blossom Poetry Party. Huwag mo akong abalahin, kilalang monghe. 20 tail na ng pilak. Kung hindi mo ako papayagang sumali sa Peach Blossom Poetry Club, salamat. 20 tail ng pilak. Halika, nalilito at sinabing, kung hindi ka mabilis magbenta ng insenso, ano ang sinisigawan mo? Wala. Sa pagkakataong ito ay nagising ang matabang monghe at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumalikod ang matangkad na monghe at nagpatuloy sa pagtitinda ng insenso. Si Jingzi naman ay sadyang tinakpan ang kanyang bibig na baka sa kanyang mukha ang pagsisisi sa sarili, na para bang may hinayaan siyang mad-ulash. Ang ekspresyong ito ay nahulog sa mga mata ng matabang monghe, at siya ay kumbinsido sa presyo ng 20 tail ng pilak. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagkagulo si Jingzi at sadyang gumawa ng ganoong kataas na presyo ay para lang magkagatan ang payat na monghe at ang matabang monghe. Sinuntok na lang niya ang payat na monghe na walang malay, ngunit hindi niya ito kayang patayin, kaya hindi nagtagal ay nagising ang payat na monghe at pumasok sa templo para guluhin siya. Sa makatuwid, siya ay sadyang naglagay ng isang palabas, at ang matabang monghe ay kumbinsido na dito. Kahit na magising ang payat na monghe at sabihing binugbog siya ni Jingzi at wala siyang nakuha kahit isang sentimo, tiyak na iisipin ng matabang monghe na siya sinadya niyang itago ang 20 tail ng pilak para sa kanyang sarili at hindi maniniwala sa kanya. Pagdating ng panahon, tutulungan ng matabang monghe na pigilan ang payat na monghe para wala na siyang oras na mag-alala tungkol sa kung ano-ano pa, kaya hindi mo na kailangang mag-alala na magdudulot na naman siya ng gulo sa iyo. Tamang-tama, ang matabang monghe ay ganap ng kumbinsido. Sa katunayan, ito ay hindi lamang dahil magaling umarte si Jingzi, kundi dahil ang payat na monghe ay kadalasang ganitong uri ng tao. Siya ay orihinal na nakipagkasunduan sa matabang monghe na mag-isang kalagkarin ang mga mayayaman para ay blackmail ang mga ito sa tuwing makikita niya sila. Minsan, ang perang kinulit nila ay hahatiin ng 50 hanggang 50 sa kanilang dalawa. Ngunit sa tuwing lalabas ang payat na monghe, hindi gaanong kalakihan ang perang kinukuha niya. Kung gusto pa raw niya, hindi na siya pagbibigyan. Medyo naghinala ang matabang monghe, ngunit nagdusa siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngayon ang mga salita ni Jingzi ay ganap na nakumpirma ang kanyang maraming mga hula. Ganon din daw dati. Hindi dahil hindi humingi ng pera ang payat na monghe, ngunit siya mismo ang nagbayad. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng payat na monghe ay dahil lulong siya sa pagsusugal. Tuwing may pera siya ay bumababa siya ng bundok para magsugal. Marami na siyang utang. Ngayong nakabenta na siya ng 20 tail ng pilak, hindi na siya makapaghintay na tumakbo pababa ng bundok. This bastard. Hindi pa ako tapos sa kanya this time. Sabi ng matabang monghe sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Ano ang sinabi ng kilalang monghe? Tanong ni Jingzi na may, curious, na tingin sa kanyang mukha. Wala. Sabi ng matabang monghe. Bilasan mo bumili, bakit ang bagal mo? Oo, matagal lang akong naghihintay para makapagdesisyon kung bibilhin ko ba ito o hindi. Kung ayaw mong bilhin, bilasan mong lumabas, huwag mong i-delay ang negosyo natin. Sa oras na ito, nakita ng mga tao sa likod ang gilid ang mga taong nakapila ay patuloy na umuusad, ngunit ang kanilang koponan ay stagnant. Agad silang hindi nasiyahan at nagsimulang magpilit. Senior monghe, pwede ba akong pumasok? Pagkatapos magtanong ni Jingzi, ang matabang monghe ay naglabas ng isang maikling insenso. Maaari kang bumili ng isa pang maikling insenso. Hindi mo kailangan ng 20 tail, bigyan mo lang ako ng 10 tail. Si Jingzi ay natigilan sa oras na ito. Hindi niya inaasahan na napakaitim ng matabang monghe. Sabik na sabik siya. Nang marinig niya na ang payat na monghe ay, nagbebenta ng 20 tail ng pilak, binalak niyang pagnakawan siya ng hayagan. Masyadong marami. 5 tails ang gagawin. Huwag mo nang bilhin. Kung hindi yun gagana, ayos lang ang 3 tail, kahit 3 tail, hindi bababa. Kakayanin mo pa nga ang 20 tail ng pilak, 3 tail ano ang ibig sabihin ng pera sa iyo? Seryosong sabi ng matabang monghe. Walang halaga sa akin ang 3 tail ng pilak, ngunit nakabili na ako ng mahabang insenso, kaya walang dahilan para bumili ng maikling insenso. Hindi ka makapasok kung hindi ka bibili ng maikling insenso. Kung hindi ako pinapasok ng kilalang monghe. Ngumisi si Jingzi, at pagkatapos ay malakas na sinabi, ang aking pangmatagalang insenso ay nagkakahalaga ng 2. Bilasan mo, bilasan mo.
Napabuga ng malamig na pawis ang matabang monghe nang marinig niyang sumigaw si Jingzi, at dali-dali siyang pinasulong. Hinailan niya ito at itinulak papasok sa templo. Nagbibiro ka ba? Kung ipagtatapat niya ang payat na monghe, hindi ba't isasama rin siya nito? Ang nakaraang kwento ay isang maliit na episode lamang at hindi nakaapekto sa mood ni Jingzi. Matapos makapasok sa Peach Blossom Temple, napagtanto ni Jingzi na ang dahilan kung bakit tinawag na Peach Blossom Temple ang Peach Blossom Temple ay hindi lamang dahil ito ay matatagpuan sa Peach Blossom Mountain, o ang mga patches ng Peach Blossom Mountain sa labas ng templo. Dahil mayroon ding mga puno ng peach na nakatanim sa Peach Blossom Temple, at ang mga varieties ay tila iba sa mga nasa labas ng templo, dahil naglakad si Jingzi pababa ng bundok at nakita niya na kahit na ang mga peach blossoms na namumulaklak sa bundok ay pula, karamihan sa mga ito ay kulay rosas. Buti na lang nakasalansan ang mga punong rosas, at sa isang sulyap, kulay pula ang buong bundok. Gayunpaman, ang mga namumulaklak na peach sa mga puno ng peach sa Peach Blossom Temple ay maliwanag na pula, at ang mga kulay ay sobrang maliwanag. Kung ikukumpara sa mga puno ng peach sa Peach Blossom Mountain, ang bilang ng mga puno ng peach sa templo ay hindi malaki, ngunit ang mga kulay ay mas maganda. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi direktang ginaganap ang Peach Blossom Poetry Club sa Peach Blossom Mountain, ngunit ito ay ginaganap sa Peach Blossom Temple bilang isang, hindi kinakailangang hakbang, tama ba? Napakalaki ng Peach Blossom Temple na ito. Bagaman ang mga turista at estudyante ay patuloy na naglalakad, hindi ito siksikan, at ang mga taong pumapasok sa templo ay pawang lumalakad sa bulwagan na may dalang insenso. Sinundan din ni Jingzi ang daloy ng mga tao sa bulwagan at natagpuan ang isang higanteng Buddha na nakatayo sa gitna ng bulwagan, nagniningning ng gininto ang liwanag, 10 metro ang taas at hindi pangkaraniwang kahanga-hanga. Ngunit ang kakaiba ay ang higanteng Buddha na ito ay may hawak na ilang mga bulaklak ng peach na inukit mula sa hindi kilalang mga materyales. Ang orihinal na sagradong imahe ay biglang nagmumukhang hindi matukoy at napaka-nakakatawa. Oo naman, ito ay Peach Blossom Mountain, Peach Blossom Temple, at maging ang Big Buddha ay isang Peach Blossom Immortal. Ito ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, ang lahat ay nakasanayan na ito at hindi nagulat. Matapos makapasok sa templo, pumunta silang lahat sa paanan ng Peach Blossom Buddha, lumuhod at nag-alay ng insenso. Maraming tao rin ang naglalagay ng pera sa insenso sa merit box sa paanan ng Buddha, at pagkatapos ay lumuhod at sumamba. Puno sila ng kabanalan. Nakatayo sa paanan ng higanting Buddha ang isang matandang monghe na kamukha ng abot ng Peach Blossom Temple. Mayroong dalawang nasa katanghaliang gulang na monghe na nakatayo sa tabi niya. Nang may makita silang naghahadyas ng insenso at pera, tumanggaw silang dalawa at umawit ng mga sutra. End of this chapter. For more updates, click on notifications bell.